Hustisya ang sigaw ngayon ng mga kaanak ng naiwan ng kilalang online seller na si Lerma Lulu o mas kilalang Lerms Tulu at ang asawa nitong si Arvin. Matapos natambangan ng mga ito alas 4 ng hapon sa Mexico, Pampanga. Ayon sa ulat, nadala pa sa ospital ang mag-asawa ngunit sa kasamang palad binawian din ng mga ito ng kanilang buhay. Kasama ng mag-asawa ang kanilang 7 taong gulang na anak na himalang nakaligtas sa pananambang. Ayon naman sa mga otoridad, may mga sospek na umano sila sa mga gumawa sa mag-asawa. Ngunit sa ngayon umano hindi pa sila maaaring magsalita. Tinitingnan din umano ang posibilidad na utang ang itinuturong dahilan sa pagkasawi ng mag-asawa. Ayon kasi sa balita, may tao umanong may malaking pagkakautang sa mga ito. Ngunit paglilinaw ng mga otoridad, hindi pa ito kumpirmado hanggat hindi pa natatapos ang investigasyon. Dahil sa balitang may involved na pera sa pagkasawi ng mag-asawa, kino-connect naman ng publiko ang naging post ni Lerma sa kanyang social media ilang araw bago sila pumanaw. Ayon sa publiko, baka ang taong pinapasaringan ni Lerma sa kanyang post ay ang nag-utos ng pananambang sa mag-asawa. Post ni Lerma: marunong magbayad ng utang, mataas ang chance maging successful. Hindi marunong magbayad ng utang, hindi magiging successful. Allow me to elaborate these big statements. Ang hindi pagbabayad o pagbabayad ng utang will define your personality as an entrepreneur or a business person. Actually, it will define anong klaseng tao ka, anong pananaw mo sa buhay at makakaapekto ito sa pagnenegosyo o kahit anong aspetong pinansyal sa buhay mo. Others call it karma. Others call it God's blessing or judgment. Others call it universe power to align things. Others call it law of attraction. Whatever differences we have in faith or perspective in life, what we can agree is that the concept is the same. That are consequences to your actions. Let me explain more about pagbabayad ng utang. Ang personalities at attitude ng mga hindi marunong magbayad ng utang, hindi sila resourceful. Laging kulang ang kita kaya walang may bayad sa'yo. Laging kapos pero imbis na humanap ng ibang source of income, umuutang na lang kung kani-kanino. Hindi nila masosolve ang ugat ng problema. Band-aid solution ang ginagawa. Hindi nila priority ang pagbayad. Minsan may pera naman na sila na pwede bayad sa'yo pero hindi nila pinapahalagaan yung tulong na ibibigay mo. Kaya okay lang sa kanila na basta-basta delay ang pangako at pagbabayad. Walang disiplina sa sarili. Kahit na pwede namang ibayad sa'yo yung pera dahil may sale sa mall o gusto ng bagong gadget, hindi ka muna babayaran. Hindi nila madisiplina ang sarili. Magpanggap dahil gusto nila ng mukhang sosyal. Kailangan nila mangutang ng mangutang kahit walang pambayad para lang maitaguyod ang fake image. Walang word of honor. Sa kanila, hindi importante ang pangako, hindi trustworthy, mabulaklak na pangako lang para mapautang mo tapos dead mabilis ka na. On the contrary, true successful people are resourceful, knows how to sort out priorities, financially disciplined, truthful and frugal, values, promises, and are trustworthy. How you handle your utang reflects your overall attitude towards money and your finance. Hindi nyo pansin, pero malaking factor ang effect ito kung ikaw ay nagnenegosyo or nagbabudget. I have experienced it firsthand. I have seen it with my relatives too. But I made it huge difference when I started looking at utangs with a new perspective. Malaking bagay ang nabago when I prioritize my obligations. Pag nabago ang mindset mo regarding this, I guarantee you, you will establish an abundant mindset and results will follow sooner. Up to now, marami akong nakikita na tao na ayaw magbayad ng utang. Lumaki ng lumaki lang. Hindi na makakabayad kahit na ang daming magandang opportunities na dumaan.
Yung kumita na ng milyon tapos naglaho, hindi pa rin nabayaran yung 5K na utang. It really speaks a lot and proves sa mindset ang problema. There is no such thing as laging minamalas. Talaga lang siguro hindi ma-handle ng maayos dahil may mali sa mentality, diba? So I highly suggest kung may utang ka, unti-untiin mo na bayaran. Baka yan ang dahilan bakit hindi mo maabot ang true success na inaasam mo. Antala, maging ang owner ng Brilliant Skin na si Glenda de la Cruz ay hindi rin makapaniwala sa nangyari dahil anya katatapos pa lang nila magkita ni Lerma. Sa mga hindi nakakaalam, isa sa malaking distributor ng Brilliant Skin si Lerma, kaya naman bukod sa pamilya ng naiwan ni Lerma, isa din si Glenda de la Cruz sa nagluluksa sa biglaang pagkawala ng mag-asawa. Maging ang negosyante at kilalang isa sa malapit din kay Lerma na si Leo Ortiz, hindi din makapaniwala sa nangyari sa mag-asawa. Tulad ng pamilya ni Lerma at Arvin, hustisya din ang sigaw nito para sa dalawa. Bessie Lerms, maraming salamat sa lahat ng alaala, suporta, friendship at pagmamahal mula 2016 hanggang ngayon. Sorry Bessie kung minsan may mga tampo ka sa amin noon, lalo na nung nag-RD2 kami sa Glutalipo Carb CTRN. Pasensya ka na kung may mga naging desisyon kami noon na napasama ng loob mo. Naiiyak ako, naalala ko yun. Pasensya ka na ha, ipag-pray namin ang hustisya para sa inyo. Ipagdadasal namin na maalagaan at mapalaki ng maayos si Baby Seffi. Alam namin kung gaano mo siya kamahal. Di nyo siya maiwan-iwan at kasama lagi saan man kayo magpunta kahit sa Korea natin, Bohol o Boracay. Hindi pa namin natitikman ang luto mo, Bes. Hayaan na, ang mahalaga may memories kami ng sarap at saya ng ating mga bonding moments together nila Babsi at buong team. Region 3 family natin sa Glutalipo. We will miss you, Bes. Ang mahal namin kayo ni Arvin at Baby Seffi.